Patuloy ang pagkilos ni Commissioner Willie Marcial para ayusin ang PBA. Si Coach Tim Cone sinabing titingnan nila ang pagkakamali sa laban nila ng Magnolia na pwedeng i-apply versus rain or shine. Mamayang gabi po yan ha. Si Coach Yeng inaming malaki po ang problema sa pagharap sa malalakas na kuponan. Bakit kaya? Papauwi na ba niya ang import na si Summers? Tutukan po natin yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Kasunod ng suspension ng ilang reps na nag-cover sa laro ng Magnolia at Ginebra, sinuspend din na rin ni PBA Commissioner Willie Marcial ang referee na hindi tumawag ng foul kay Cliff Hodge nang matamaan ito ng siko si Kit Jimenez sa bakbakan ng Meralco at San Miguel Beer nitong nagdaang linggo. Ano nga bang paliwanag sa report? Ito po ang report ng Spin.ph staff. Ayon kay Commissioner Willie Marcial nitong Martes, sinuspindi na ng PBA ang referee na hindi nakatawag ng foul sa bruiser ng Meralco na si Cliff Hodge na nakatama ng siko sa mukha ni Kit Jimenez na naging dahilan para hindi ito makalaro. In the spirit of fairness, sabi nga po nila, di ba? Tama lang naman yun kasi medyo malaki din po naging epekto or pinsala ng siko ni Cliff Hodge sa mukha, sa ilong actually at mata ng San Miguel Beer rookie na si Kit Jimenez. Kakapasok mo pa lang tapos ganun kagad yung mangyayari sa'yo, di ba? Medyo mahirap po talaga yon. Sayang yung pagkakataon kasi na dapat maipakita na ni Kit yung kanyang kakayahan pero dahil sa insidente po na yon, napigilan bigla yung hangarin niyang ilabas yung dapat niyang ilabas para makatulong of course dito sa kupunan. Sa panig ba ni Cliff Hodge ng Meralco, anong masasabi niya sa insidenteng yon kung saan tinamaan niya si Kit Jimenez? Nakausap na ba niya ng personal si Kit? Ito po ang sinabi ni Cliff sa report ni Sir Homer Sison sa Spin. Hindi ko pa siya nakakausap ng personal pero humingi na ako ng paumanhin noong laro kasi hindi talaga maganda pangyayaring yon. Sa susunod na laro siguradong pupuntahan ko siya at sasabihin ko sa kanya na hindi ko siya sinasadyang tamaan at sigurado akong alam niya yan. Yun naman kasi mahalaga doon, di ba? Yung makahingi tayo ng paumanhin sa isang tao na nasaktan po natin ang hindi natin sinasadya. Tama yung move na yun ni Cliff Hodge kasi hindi mo talaga maikakaila na matindi po yung naging effect ng siko niya. Hindi lamang sa physical na katawan ni Kit kundi maging sa kanyang papausbong na karera sa PBA. Ganon din sa San Miguel Beer na umaasang mapapakinabangan nila si Kit pero dahil sa pangyayari po na yun, hindi nila magagamit ngayon. Walang dudang desidido ang PBA na ayusin ang lahat ng gusot. Pero wala rin duda na gusto namang makabawi ng Ginebra sa nakadidismayang pagkatalo sa Magnolia kung saan makakabakbakan nila ang rain or shine ngayong gabi. Anong masasabi dito ni Coach Tim Cone? Ito po si Coach Tim sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. Yung first half na ipakita namin kung gaano kami kahusay bilang kupunan at yung aming ganap na potensyal. Pero yung second half, naipakita naman doon kung gaano kami kapangit bilang kupunan. Pero titingnan natin yan. Ang sinasabi ni Coach Tim doon sa first half at second half na bakbakan, yung naging pagkatalo po nila dito sa Magnolia. So ngayon, doon tayo sa titingnan natin yan kasi isa po yan sa pagbabasehan niya ng posibleng gagawin nilang taktika ngayong gabi. Alas 8 po yan. Kalaban po nila ang rain or shine ha. Nakasalukuyang nasa ilalim sa kartada pong 0-3. Kaya asahan natin na hindi basta-basta sila bibigay kasi gusto rin po nilang bumangon mula sa ilalim. At magagawa nila yan kung kakayanin nila ang ginawa ng Magnolia na mag-focus sa depensa at syempre, i-ignore po nila ang fans na naandun para i-cheer ang Ginebra. Kung yan ang tila isa sa magiging basihan ni Coach Tim Cone para ayusin ang kupunan sa pagsagupa nila sa rain or shine at sa mga susunod, ano naman ang nasa isip ni Coach Yeng Guiao matapos silang takasan ng Phoenix sa score na 99-98? Ito po ang sinabi ni Coach Yeng sa report ni Delphine Joquino ng Rappler. Mas mahirap bumalik. Kailangan natin mag-isip ng mas marahas na hakbang sa punto na to. Kailangan namin magsimulang manalo kung gusto pa namin magkaroon ng pagkakataon sa playoffs. Isa lang nakikita natin sa pahayag ni Coach Yeng, desidido po silang gumawa ng maayos na hakbang or maaaring paraan para makabawi. Ikaw ba naman ang 0-3, hindi ba? Siguro ganoon din ang iisipin mo. Pero sabi nga po nila, paano? Especially ngayong gabi, di ba? Kalaban nila ang Ginebra na bukod sa nasaktan sa pagkatalo sa Magnolia, ay desidido rin na umakyat pa para maidepensa ang kanilang titulo sa komperensya. Medyo mabigat talaga kakaharapin ni Coach Yeng Guiao mamayang gabi po yan. Kakailanganin po nila ng matinding determination para maisakatuparan ng hangaring biguin po ang Ginebra para maitala yung una nilang panalo. Bukod sa sinasabi niyang drastic measures para makakuha ng isang panalo, sinabi rin ni Coach Yeng Guiao ang kanyang problema sa mga susunod na bakbakan. Ano ang sinasabi niyang problema? Tignan po natin si Coach Yeng sa report ni Sir Ruben Terrado sa Spin. Ang problema namin, yung malalakas na team na makakalaban namin.
That makes it even more difficult yung situation namin. Problemado talaga si Coach Yang base po sa kanyang pahayag. Normal yon kasi nakalubog sila ngayon sa 0-3. Tapos sunod-sunod na mga kabakbakan nila, malalaking kupunan na katulad ng Ginebra ngayong gabi, di ba? So mag-iisip talaga siya kasi kung natalo sila ng 3 sunod, paano pa kung kaharap na nilang malalakas sa kupunan? Anyway, may kasabihan naman tayo na bilog ang bola, di ba? Malay natin, baka makagawa sila ng maayos. Pero problema, naghahanda rin or naghanda ang Ginebra ni Coach Tim Cone at hindi sila basta-basta papayag na maungusan ng rain or shine. Bunga ng hindi magandang performance ng rain or shine, naiisipan na ba ni Coach Yang Giao or maybe ng management na palitan si Summers na kumakamada ng 24.7 points, 8.3 rebounds, 3.7 assists at 1.7 blocks sa naunang laro pero nagtala lamang ng 15 points versus Fuel Masters. Ito po si Coach Yang sa report ni Sir Ruben Terrado sa Spin. Mahirap din kasi magdesisyon na nagmamadali. Baka mula sa isang pagkakamali, patungo sa isa pa, di ba? Kukonsultahin namin ng mga coach at management at gagawa kami ng ilang desisyon sa susunod na linggo o midweek. Actually, sinabi rin ni Coach Yang na naiintindihan po ni Summers ang sitwasyon. Kaya in case napalitan siya or pauwiin, walang magiging problema. Pero sa totoo seryoso problema ng rain or shine. Lalo na at Ginebra ang sunod nilang kabakbakan. Ang dating kasi niyan, pipersahin ng Ginebra ang laban habang sila medyo lito sa sitwasyon kasi andun yung duda. Duda na baka hindi nila magawa or maipanalo yung laban. Imagine, matapos nilang makaharap ang Ginebra mamayang gabi susundan naman yan ng San Miguel Beer sa November 29. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.